Nagsisimula ang pelikula sa pagbibiyahe kay Sergey Kravenov, na mas kilala bilang Key Kraven, patungo sa isang kulungan sa Russia. Matapos niyang patumbahin ang dalawang kapwa bilanggo sa labas, dinala siya upang makaharap ang pinuno ng krimen na si Semyon Chorny. Nang ipahayag ni Kraven ang kanyang pagkakakilanlan, minaliit siya ni Chorny at sinabing ang Hunter ay isa lamang alamat. Bilang tugon, binunot ni Kraven ang isang pangil mula sa balat ng tigre na nakalatag sa sahig at ginamit ito upang sugatan ang mga tauhan ni Chorny bago dunggulin si Chorny sa liig. Pagkatapos, pinaslang niya ang isa pang bilanggo at ginamit ang bangkay nito bilang panlilinlang upang makatakas mula sa kulungan. Isang paggunita ang nagdadala sa mga manonood 16 na taon pabalik. Ipinapakita ang batang Sergey at ang kanyang kapatid na si Dmitry. Kinuha sila ng kanilang ama, ang mob boss na si Nikolai Kravenov, mula sa paaralan at iniabot ang nakakalungkot na balita na nagpakamatay ang kanilang ina. Gayunpaman, pinaniniwalaan ni Sergey na si Nikolai ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanilang ina. Nagdala si Nikolai ng mga bata at ang kanyang koponan sa isang pangangaso, kasama si Alexei Sitsevich, na nagnanais na maging bahagi ng imperyo ni Nikolai. Ngunit hindi nakita ni Nikolai ang halaga ni Alexei. Sa kalapit na lugar, isang teenager na babae, si Calypso Ezili, ay nagbabasa ng tarot baraha kasama ang kanyang lola. Habang nangyayari ang pangangaso, nakatagpo ang grupo ng isang leon na umatake kay Sergey, na nagdulot sa kanya ng malubhang pinsala. Nasaksihan ni Calypso ang insidente at tinulungan si Sergey sa kanyang mga sugat, habang isang patak ng dugo ng leon ay pumasok sa katawan ni Sergey, na nagdudulot ng pagbabago sa kanyang ihi. Sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor sa ospital, idineklara nilang patay siya. Ngunit ilang sandali pagkatapos, ang binagong ihi ni Sergey ay naaktibo na nagbalik sa kanya sa buhay. Sa kasalukuyan, ipinagpapatuloy ni Kraven ang paghahabol sa mga kriminal na may mga kakayahang tulad ng hayop, tulad ng pinahusay na pandama at koneksyon sa kalikasan. Nakakatanggap siya ng mensahe mula kay Dmitry na nag-aanyaya sa kanyang kaarawan. Pagkatapos, naharang ni Kraven ang isang grupo ng mga mercenary na sinusubukang pumasok sa isang pinagbabawal na lugar para pangangaso. Nang magpatuloy sila, sumunod siya at lihim na sumakay sa kanilang van at brutal na pinaslang ang mga ito, kabilang na ang pagalis ng ilong ng isa sa kanila. Tumakas ang leader ng mercenary papunta sa kanyang amo, na naniniwala na napatay na si Kraven. Ngunit natuklasan niyang nakaupo na si Kraven sa upuan ng boss at pinaslang na ito. Pagkatapos, pinatama ni Kraven ang isang crossbow. Tinamaang may pana ang leader bago siya umalis. Si Calypso ay naging abogada. Natuklasan niya na ang kanyang malapit na kaibigan at katrabaho ay pinatay ng mga lalaking nagtatrabaho para kay Chorny. Lumapit sa kanya si Kraven, at inihayag niya na siya ang batang iniligtas ni Calypso noon na tumutok sa mga pangunahing kriminal tulad ni Chorny. Si Alexei, na ngayon ay isang mercenary, ay nakikipagtulungan sa kanyang kasamahan na si Bahari. Nang malaman ang mga ginawa ni Kraven, nakita niyang pagkakataon ito upang agawin ang imperyo ng krimen ni Nikolai. Sinubukan ni na Alexei at Bahari na mag-recruit ng iba pang mga kriminal, ngunit nang tumanggi ang mga ito, ipinakita ni Alexei ang kanyang pagbago ang kanyang balat ay tumigas, na nagiging piang rhino, isang kalagayan na pinipigilan niya gamit ang isang serum. Upang magpatatag, pinaslang ng mga armadong lalaki ni Alexei ang lahat maliban sa dalawa sa mga kriminal, at isa sa kanila ang pumaslang sa isa pa upang makakuha ng posisyon sa hanay ni Alexei. Nagdaos si Nikolai ng isang party sa isang nightclub upang ipagdiwang ang kaarawan ni Dmitry, kung saan tumugtog si Dmitry bilang isang pianist at mang-aawit.
Si Dmitri ay kalaunan kinidnap ng mga tao ni Alexei. Habang tinutugis ni Kraven ang mga ito sa pamamagitan ng pagtakbo sa buong syudad, dumadaan siya sa mga bintana at umaakyat sa mga pader upang maabutan sila, ngunit nakatakas ang mga ito. Pagkatapos, natanggap ni Nikolai ang putol na daliri ni Dmitri, kasama ang isang hiling na $20 milyong ransom, at binigyan siya ng 48 oras upang sumunod. Nang matanto ni Kraven na hindi magbabayad ang kanyang ama, humingi siya ng tulong kay Calypso upang iligtas ang kanyang kapatid. Ibinunyag ni Alexei ang kanyang pagbabago kay Dmitri at ipinaliwanag na ang pagiging anghel ay nagdudulot sa kanya ng pisikal na sakit. Binanggit din niya si E. Miles Warren, isang doktor sa New York na tumulong sa kanyang kondisyon. Alam ni Alexei na hahabulin sila ni Kraven, kaya't kumuha siya ng isang mamatay tao na tinatawag na ang dayuhan upang ayusin ito. May kakayahang manipulahin ang oras, kaya niyang magsagawa ng mga bagay tulad ng pagkuha ng armas mula sa isang umaatake at gamitin ito laban sa kanila. Tinutulungan ni Kraven si Calypso na makaligtas mula sa kanyang kumpanya abogado nang habulin siya ng mga alagad ni Alexei. Naglakbay sila patungo sa kagubatan, kung saan alam ni Kraven na nakakulong si Dmitri. Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng isang wildcat na kilala ni Kraven. Matapos ang isang maikling laban sa hayop, nagpatuloy sila ni Calypso sa kanilang paglalakbay. Pagdating nakita ng mga tauhan ni Alexei si Kraven na malapit. Sinundan siya sa kagubatan at tinamaan siya ng dart na may malakas na lason na nagdulot kay Kraven ng hallucination na para bang napapaligiran siya ng mga gagamba. Matapos tamaan si Kraven ang 2 dart pa, naghahanda na upang tapusin siya, ngunit dumating si Calypso at pinatamaan siya ng palaso sa mata. Pagkatapos, ginamit ni Calypso ang kanyang voodoo o elixir upang pagalingin si Kraven at tulungan siyang makabawi. Inililipat ni Alexei si Dmitri gamit ang isang convoy, habang pinapalabas ni Kraven ang isang pagkakagulo ng mga wildebeest laban sa kanila. Naitapon si Bahari mula sa van at natusok ng mga pangil. Pagkatapos, ganap na nagiging anghel si Alexei at nakaharap kay Kraven. Naglaban sila sa gitna ng stampede, ngunit hindi kayang basagin ni Kraven ang matigas na balat ni Rhino. Nang buhatin ni Rhino si Kraven sa liig, napansin ni Kraven ang lugar kung saan tinanggap ni Alexei ang serum at tinusok ito, na nagpapahina kay Alexei. Pinagdugtong ni Kraven si Alexei gamit ang kawad at inihagis siya papunta sa stampede, kung saan siya tinapakan. Sa huli, nakaharap ni Kraven si Nikolai sa kagubatan, at ibinunyag na si Nikolai ang nagpadala kay Alexei ng mga kuha ng pagtakas ni Kraven mula sa kulungan na naglantad ng tunay na pagkakakilanlan ni Kraven. Bahagi ito ng plano ni Nikolai upang akitin si Kraven na paslangin si Alexei. Alam niyang magiging madali si Dmitri na target at gagawin ng kapatid niyang patayin siya upang iligtas siya. Bilang tugon, tahimik na tinanggal ni Kraven ang mga bala mula sa lahat ng mga rifle ni Nikolai bago siya umalis, na nagbigay daan sa isang oso upang atakihin at paslangin si Nikolai. Makikita ni Kraven si Dmitri sa isang nightclub kung saan magtatagpo sila at mag-aaway tungkol sa direksyon ng kanilang mga buhay. Inakusahan ni Dmitri si Kraven na katulad lang siya ng kanilang ama, isang lalaki na naghahanap ng tropeyo. Nang magsimulang lumakad palayo si Dmitri, sinundan siya ni Kraven, ngunit nang magbalik si Dmitri, naging kapatid na lalaki ni Kraven ito. Suot ni Dmitri ang isang suit na ibinigay ni E.C. Warren, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang magbago ng anyo at maging sinuman, kaya siya ay tinawag na ang chameleon. Magagalit na naghiwalay muli ang dalawang magkapatid. Pag-uwi ni Kraven, nakita niya ang isang pakete at isang liham mula kay Nikolai. Pagkatapos,
Binuksan ni Craven ang regalo at natuklasan ang isang bestidang may nakadikit na balahibo ng hayop. Isinuot niya ito at tumitig sa kanyang refleksyon sa salamin.